Akala mo ba talaga paralitiko ako? Oras na para maglaro. Sa tahimik na silid ng aming kasal, tinanggap ko na ang kapalaran kong alagaan ang aking asawang ganap na baldado. Ngunit nang pupunasan ko, na sana siya bigla akong hinawakan ng mahigpit ng kanyang naninigas na kamay. Tumayo siya. Ang mga matang dati blanco ay naging sintalim ng isang mandaragit. May isang mapanuyang ngiti, malamig niyang ibinulong ang mga salitang nagpabago sa lahat. Bago natin simulan ang kuwentong ito, please i-comment nyo naman sa ibaba kung taga saang rehiyon kayo ng Pilipinas. Huwag din kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para mas lumago pa tayo at makapagdala ng mas marami pang kuwentong tulad nito. Itutuloy ko na ang nangyari sa akin. Ang tunog ng isang kristal na baso na nabasag sa marmol na sahig ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa mansyon ng mga Reyes. Sa sala, na dati ipinagmamalaki ang mga imported na muebles ang tensyon, ngayon ay parang isang larangan ng digmaan. Carmela, 50 milyon. Akala mo ba pinupulot lang ang perang? Yan sigaw ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matitigas na linya sa mukha hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Humihingal siya, ang mga matay nakatutok sa kanyang panganay na anak na humihikbi sa sofa. Si Carmela, isang magandang babae na laging nakasuot ng designer na damit, ay gusgusin ngayon. Ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang mukha, dumungis sa kanyang maputing pisngi. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay sa pagmamakaawa. Papa, please tulungan niyo po ako. Hindi ko naman alam na scam pala yung investment na yon. Niloko lang ako ng mga amiga ko. Kapag hindi raw ako nakapagbayad this week, ikakalat nila yung mga litrato ko sa media. Baka masira ang karir ko bilang modelo. Paminasahe ni Ricardo ang kanyang sentido na kumikirot ng husto, reputasyon. Iyon lang ang nasa isip niya. Bilang isang negosyanteng nagpupumilit na manatili sa alta sosyedad ng Maynila, ang iskandalo ng kanyang anak na sangkot sa utang sa sugal na nagpapanggap na investment ay katapusan ng kanyang negosyo. Walang bangko ang magpapautang sa kanila kapag nadungisan ang pangalan ng pamilya. Wala akong ganong kalaking cash, Carmela. Gipit ang kumpanya, bumagsak si Ricardo sa silya, puno ng desperasyon. Sa isang sulok ng sala, tahimik lang akong nakatayo. Kararating ko lang mula sa trabaho, suot pa ang simpleng office blouse at komportableng flat shoes. Mahigpit ang hawak ko sa aking bag. Pakiramdam ko'y estranghero ako sa sarili kong tahanan. Ako ang kabaligtaran ng aking kapatid. Kung si Carmela ang brilyanteng ipinagyayabang, ako ang pundasyong pader na sumasalo sa bahay na ito hindi nakikita, ngunit pasan ang lahat ng bigat. Ang buwanang sahod ko bilang administrative assistant ay madalas na napupunta sa pagbabayad ng lumulobong credit card bills ni Carmela, pero siyempre walang pasasalamat. Papa, mahina kong sabi, sinusubukang mamagitan. Hindi ba natin pwedeng i-report sa pulis kung scam pala? Manahimik ka, Clara. Sigaw ni Carmela, lumingon sa akin na may mabangis na tingin. Gusto mo bang makulong ang ate mo dahil sa pakikisangkot sa mga taong yon? Gusto mo bang atakihin sa puso si Papa? Pag nalaman yan ng pulis, dudumugin tayo ng mga reporter. Wala kang silbi. Puro ka na lang walang kwentang payo. Ibinaba ko ang aking ulo, nagtiim ang mga labi. Palagi namang ganito. Ang boses ko ay walang halaga. Habang lalong tumitindi ang tensyon, nag-vibrate ang telepono ni Ricardo sa mesa. Ang pangalan sa screen ay nagpatalon sa kanya. Tawag mula sa personal assistant ng pamilyang De Villa, isa sa pinakamayamang conglomerate sa bansa, ang nagmamay-ari ng De Villa Group na dominante sa real estate at mining. Agad sinagot ni Ricardo, ang tono niya ay biglang naging magalang. Hello, good evening. Yes, this is he. Totoo. Opo. Nakita namin ni Carmela kung paano nagbago ang ekspresyon ng aming ama mula sa desperasyon patungo sa pagkamangha, at dahan-dahang sumilay ang isang manipis at nakakatakot na ngiti. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang telepono at tiningnan kaming magkapatid. Ang mga mata niya ay matagal na tumitig kay Carmela bago bumaling sa akin. May kislap ng isang negosyante sa mga matang iyon. Hindi natutulog ang Diyos. Bulong ni Ricardo, nanginginig ang boses sa tuso na pananabik. Ang mga De Villa, naghahanap sila ng asawa. Asawa, tanong ni Carmela agad na nagliwanag ang mga mata. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha.
Yung mga De Villa na may-ari ng mga skyscraper sa Ayala Avenue, Papa, kung mapapangasawa ko ang isa sa mga anak nila, barya lang yang 50 million pesos na utang ko. Agad na tumayo si Carmela, tiningnan ang sarili sa salamin. Bumalik agad ang kanyang kumpiyansa. Sino sa mga anak nila pa? Yung CEO o yung artist na kapatid? Handa ako pa. Sa ganda kong to siguradong ako ang pipiliin nila. Umiling si Ricardo. Naging mapait ang kanyang ngiti. Hindi para sa mga normal nilang anak Carmela, para sa bunso, si Alejandro De Villa. Agad na namutla ang mukha ni Carmela. Umatras siya. Ang pandidiri ay malinaw na mababakas sa kanyang mukha. Si Alejandro, yung lumpo na nasira ang mukha sa car accident 2 taon na ang nakalipas. Yung sinasabi sa chismis na baliw na at laway lang ang kayang gawin sa wheelchair niya. Siya nga malamig na sagot ni Ricardo. Kailangan nila ng asawang mag-aalaga kay Alejandro habang buhay dahil walang nurse na tumatagal sa kanya. Ang kapalit walang limitasyong pondo para sa ating kumpanya at babayaran lahat ng personal na utang ng pamilya ng mapapangasawa. Ayoko, hysterical na sigaw ni Carmela. Baliw ka na ba? Mahaba pa ang future ko, paayokong gugulin ang buhay ko sa paglilinis ng puwet ng isang baldado. Ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ingatan mo ang mga salita mo, ganti ni Ricardo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa akin na nakatayo pa rin sa sulok. Bigla akong kinilabutan. Alam ko ang kahulugan ng tingin na iyon. Hindi iyon tingin ng isang ama sa anak, kundi tingin ng isang mangangalakal na tinitingnan ang presyo ng isang lumang stock. Clara, tawag ni Ricardo sa akin sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Halika dito, anak. Umiling ako, umatras. Pero, pa, may boyfriend si Clara. May trabaho si Clara. Clara, putol ni Ricardo, lumapit at hinawakan ang balikat ko. Mahal mo ang mama mo, hindi ba? Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang aking ina, ang nag-iisang dahilan kung bakit ako nananatili sa impyernong bahay na ito. Ang nanay ko ay comatose sa isang private hospital dahil sa stroke at napakalaki ng gastos. Tumawag ang ospital kaninang hapon, tuloy-tuloy na pagsisinungaling ni Ricardo. Sabi nila, kung hindi natin mababayaran ang 3 buwang atraso bukas ng umaga, tatanggalin na nila ang life support ng mama mo. Kailangan na raw nila ang kwarto para sa ibang pasyenteng kayang magbayad. Agad na tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Nagsisinungaling si Papa. Sabi niyo po, binayad na yung sahod ko last month sa ospital. Hindi sapat. Clara, yang kakarampot mong sahod, kulang pa. Nagsimula na namang sumigaw si Ricardo. Nasa kamay mo na ngayon ang desisyon. Pakasalan mo si Alejandro, bayad ang utang ng ate mo, at makakatanggap ng VIP treatment ang mama mo habang buhay. O tumanggi ka at bukas ng umaga, kukunin natin ang bangkay ng nanay mo at makukulong ang ate mo. Napansin ni Carmela ang pagkakataon, agad siyang tumakbo at lumuhod sa aking paanan. Clara, please, tulungan mo si ate. Ate, please. Hindi naman kasing ganda ng future ko ang sayo. Sanay ka namang mag-alaga ng may sakit, di ba? Please, gawin mo to para kay mama. Tiningnan ko ang aking makasariling kapatid at ang aking malupit na ama. Para akong isang tupang dinadala sa katayan. Wasak na wasak ang puso ko. Wala akong pagpipilian. Hindi ko kayang hayaang mamatay ang aking ina. Sa isang paos na boses na halos hindi marinig, bumulong ako. Sige po, pa. Pumapayag na ako. Nang gabing iyon ang kapalaran ko ay isinara. Ipinagbili ako para iligtas ang 2 taong kailanmay hindi pinahalagahan kahit ang aking paghinga. Kinabukasan, kakaiba ang pakiramdam sa bahay. Kung ang nakaraang gabi ay puno ng sigawan, ang umagang iyon ay puno ng pekeng kasiglahan. Si Ricardo ay bihis na bihis sa kanyang pinakamagandang suit. Si Carmela naman ay masayang kumakanta habang namimili ng damit sa aparador ko, naghahanap ng disenteng maisusuot para sa family meeting mamayang gabi. Nakatulala lang ako sa bintana, nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ako nakatulog, namamaga ang aking mga mata. Katatapos ko lang mag-text sa boyfriend ko para makipaghiwalay gamit ang gasgas na dahilan na I'm promised to someone else. Binlock ko agad ang numero niya. Ang sakit. Hoy, wag kang tulala diyan, inihagis ni Carmela ang isang cream-colored dress sa kandungan ko. Isuot mo yan.
Huwag mo kaming ipahiya. Klase ang taste ng mga De Villa. Kinuha ko ang bestida. Ate, ililipat ba talaga nila si Mama sa VIP room? Bumuntong hininga si Carmela habang naglalagay ng lipstick. Oo na, ang kulit. Inayos na ni Papa kaninang umaga pagkatapos mag-transfer ng down payment ng mga De Villa. Dapat nga magpasalamat ka, Clara. Ikaw ang hero ng pamilya. Kahit na living corpse ang asawa mo, at least magiging mayaman ka. At kung mamatay siya agad mana mo lahat, di ba? Hinawakan ko ng mahigpit ang tela. Hindi ko ito ginagawa para sa yaman. Para kay Mama to. Oo na whatever. Ang drama bulong ni Carmela. Pagsapit ng hapon ang sasakyan ng mga Reyes ay bumaybay sa trapiko ng EDSA patungo sa isang eksklusibong village sa Makati. Nakaupo ako sa likod, pinagmamasdan ang mga basang kalsada. Pakiramdam ko'y papunta ako sa isang bilangguan. Walang tigil sa pagbibigay ng utos si Ricardo. Tandaan mo, Clara, umayos ka. Huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong. Manatiling nakayuko. Gusto ng mga De Villa ang mga babaeng sunod-sunuran. Opo pa, maikli kong sagot. Pumasok ang sasakyan sa isang mataas at itim na gate. Sa likod nito ay isang malawak at perpektong hardin. Isang mansyon na may istilong classic European ang nakatayo, nakakatakot sa sinumang darating. Grabe, bulong ni Carmela nang may inggit. Kung alam ko lang na ganito sila kayaman, baka pinag-isipan ko ulit. Huli na mabilis, nasabi ni Ricardo. Isa pa simple at inosenteng asawa ang hanap nila. Masyado kang glamorous para sa kanila, Carmela. Mas bagay si Clara bilang tagapag-alaga. Nasaktan ako sa salitang tagapag-alaga. Iyon pala ang tunay kong papel. Sinalubong kami ng isang mayordomo at dinala sa main living room. Nandoon ang isang eleganteng babae na may matalim na tingin, si Isabel De Villa, ang kapatid ni Alejandro na pansamantalang namamahala sa De Villa Group. Hindi siya ngumiti. Sinuri niya kami mula ulo hanggang paa at ang tingin niya ay matagal na tumitig sa akin. Maupo kayo, malamig niyang sabi. Paparating na ang kapatid kong si Alejandro. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Malapit ko nang makita ang lalaking magiging bilangguan ko. Habang buhay, maya-maya narinig ang mahinang ugong ng motor. Mula sa gilid ng pasilyo, dahan-dahang gumalaw ang isang sopistikadong electric wheelchair. Nakaupo dito ang isang lalaking nagpahinto sa aking paghinga. Si Alejandro, suot niya ang isang eleganteng house suit, ngunit ang kanyang katawan ay mukhang naninigas. Ang ulo niya ay bahagyang nakatagilid. Ang mga mata niya ay nakatingin sa kawalan at ang bibig ay bahagyang nakaawang. Agad na tinakpan ni Carmela ang kanyang bibig, pinipigilan ang tawa o pandidiri. Ang creepy. Tingnan mo, parang walang buhay ang mga mata niya, siniko niya ako. Tumayo agad si Ricardo, yumuko nang may peking ngiti. Magandang gabi, Mr. Alejandro. Isang karangalan na makilala ka. Hindi sumagot si Alejandro. Si Isabel ang nagsalita. Hindi na masyadong nagsasalita si Alejandro mula noong aksidente. Malubha ang pinsala sa kanyang neurological condition. Kailangan niya ng isang taong pasensyoso na kayang asikasuhin ang lahat ng kanyang personal na pangangailangan 20-40 facet mula sa pagkain, pagligo hanggang sa pagpunta sa banyo. Tumingin siya sa akin. Kaya mo ba, Clara? Kapag pumirma ka sa kontrata ng kasal, walang diborsyo. Aalis ka lang sa bahay na ito kung pumanaw na si Alejandro. Tiningnan ko si Alejandro. Sa kabila ng blankong mukha, nakaramdam ako ng malalim na kalungkutan. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng boses ko, inaalala ang mukha ni Mama sa ospital. Kaya ko po, Miss Isabel, matatag kong sagot. Aalagaan ko pong mabuti si Mr. Alejandro. Sa kanyang wheelchair, bahagyang gumalaw ang hintuturo ni Alejandro, hindi nakikita ng lahat maliban sa kanya. Isang senyales na nagsisimula pa lang ang laro. Ang pagpupulong ay isang transaksyon. Si Ricardo at Isabel ay nag-usap sa opisina habang kami ni Carmela ay naiwan kasama si Alejandro. Naiinip si Carmela, kinuha ang kanyang telepono at nag-selfie, siguradong hindi kasama sa frame si Alejandro. Sayang ka, Clara, bulong niya para hindi marinig ng mga katulong. Paano kaya ang first night niyo? Maglalaro kayo ng ahas at hagdan, hindi ako sumagot.
Mas pinili kong pagmasdan si Alejandro, maputla ang kanyang balat, may manipis na peklat malapit sa kanyang kilay. Kahit sa ganitong kalagayan, nakikita ko ang bakas ng kanyang dating kakisigan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang makisig na lalaki, si Marco, ang boyfriend ni Carmela, na anak din ng isang maliit na negosyante sa real estate karibal ng De Villa Group. Love, tuwang-tuwang, sabi ni Carmela. Hinalikan ni Marco si Carmela at pagkatapos ay inilibot ang tingin sa sala ng may paghamak. Lumapit siya sa wheelchair ni Alejandro. Hoy Mr. De Villa, sabi niya nang may pangaasar. Narinig ko, ikaw daw ang pinakamagaling sumira sa negosyo ng papa ko. Ngayon tingnan mo, kahit kamay mo, hindi mo maigalaw. Mr. Marco, please be more respectful sa wife ko. Lumingon siya sa akin. Wow, protective na agad ang asawa. Kalma Clara. Binabati ko lang siya. Isa pa, hindi naman siya nakakarinig, di ba? Sira na utak niyan. Tinapik niya ang pisngi ni Alejandro. Nagtikom ang aking kamao. Kahit hindi ko mahal si Alejandro, ang makita ang isang taong walang kalaban-laban na iniinsulto ng ganoon ay nagpakulo sa aking dugo. Tumayo ako, mabilis na lumapit at inalis ang kamay ni Marco sa mukha ni Alejandro. Huwag mo siyang hawakan, matatag kong sabi. Ang boses ko ay sapat na malakas para ikagulat ni Carmela at ni Marco. Tao siya, hindi palabas. Kung pumunta lang kayo dito para mang-insulto, mas mabuti pang umalis na kayo. Umatras si Marco, nagulat sa katapangan ko na dati tahimik. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Hoy, sumusobra ka na. Hindi ka pa nga nagiging may bahay dito. Kung umasta ka, akala mo reyna ka na. Bago pa lumala ang usapan, lumabas si Isabel at Ricardo mula sa opisina. Anong gulo ito? Matalim na tanong ni Isabel. Agad na nagbago ng kilos si Marco. Wala po, Miss Isabel. Binabati ko lang po si Alejandro. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Tiningnan ni Isabel si Marco ng malamig. Tapos na ang pag-uusap. Sa loob ng 3 araw gaganapin ang kasal. Simple at pribado lang. Maaari na kayong umalis. Hinila ni Ricardo palabas sina Carmela at Marco. Takot na baka makansela ang kasunduan. Naiwan ako sandali. Muli kong tiningnan si Alejandro. Pasensya na po sa kanila, mister. Alejandro, bulong ko, malapit sa kanyang tainga habang inaayos ang kumot sa kanyang mga binti. Pangako, poprotektahan ko po kayo sa mga masasamang taong tulad nila. Hindi ko alam, habang papalabas ako, ang blangkong tingin ni Alejandro ay saglit na nagbago, matalim, nakatutok at mapanuri. Bahagyang nanginig ang gilid ng kanyang labi. Ang magiging asawa niya ay may kakaibang tapang. Makalipas ang 3 araw, ginanap ang kasal. Walang engranding reception sa isang luxury hotel. Walang media coverage. Ayon sa hiling ng pamilyang De Villa, ginanap ang seremonya sa pribadong kapilya ng kanilang mansyon. Suot ko ang isang magandang puting wedding gown, pero napakabigat nito sa aking katawan. Tinakpan ng makeup ang mga eyebags ko. Sa tabi ko si Alejandro ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakasuot ng itim na tuksedo na bumagay sa kanya kumpleto sa isang bow tie na sinadyang itabingi para bigyang diin ang kanyang kahinaan. Binigkas ng pari ang mga panata. Opo, tinatanggap ko, nanginginig kong sagot. Pagdating sa turno ni Alejandro, si Isabel ang tumango para sa kanya. Tahimik at malungkot ang paligid. Sa hanay ng mga bisita, abala si Ricardo sa pakikipag-usap sa mga investor. Ipinagyayabang na bayaw na siya ng may-ari ng De Villa Group. Si Carmela naman ay abala sa pagkuha ng litrato. Kasama si Marco, ipinapakita ang kanyang mamahaling damit. Walang pakialam sa kapatid niyang nagpipigil ng luha sa altar. Congratulations, Clara, bulong ng isang matandang bisita. Napakaswerte mo, nakuha mo ang yaman ng mga De Villa nang hindi mo kailangang pagsilbihan ang asawa mo sa kama. Malamang lampin lang niya ang papalitan mo. Nagtawanan ang ibang bisita. Namula ang mukha ko sa hiya. Pagkatapos ng seremonya, agad akong binigyan ng utos ni Isabel. Mula ngayon sa West Wing ka natitira. Iyon ang pribadong lugar ni Alejandro. Walang katulong na pwedeng pumasok sa master's bedroom maliban sa'yo. Lumapit si Carmela bago kami maghiwalay. Bye, dear sister. Enjoy your lonely wedding night. Ha, huwag mong kalimutang mag-text kung naiihi na si Alejandro, ha. Nagtawanan sila ni Marco at umalis. Naiwan akong mag-isa. Tinulak ko ang wheelchair ni Alejandro sa mahabang pasilyo patungo sa West Wing.
Ang mga larawan ng mga ninuno ng De Villa sa dingding ay tila nakatingin sa akin ng may pagdududa. Sa harap ng malaking pinto ng kwarto, huminga ako ng malalim. Ito na yun. Binuksan ko ang pinto, itinulak si Alejandro, papasok at isinara ito. Malawak at malumanay ang ilaw sa silid. May amoy ng sandalwood aromatherapy. Lumuhod ako sa harap ni Alejandro. "Hello, Mr. Alejandro," mahina kong sabi. "Ako po si Clara, ang asawa niyo. Mula ngayon ako na po ang mag-aalaga sa inyo." Walang sagot. Bumuntong hininga ako. "Magpalit na po tayo ng damit, sir. Siguradong naiirita na kayo sa suit na yan." Sinimulan kong tanggalin ang kanyang bow tie, nanginginig ang mga kamay. 11:00 na ng gabi. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Natapos na akong maghilamos at magpalit ng isang simpleng satin na pajama, ang pinakamahirap na gawain na ngayon ang naghihintay, ang ilipat si Alejandro mula sa wheelchair papunta sa kama. Matangkad at malaki ang katawan ni Alejandro. "Naku sir, ang bigat niyo pala," bulong ko habang sinusubukang iakbay ang braso ko sa kanyang balikat. 1, 2, 3, ginamit ko ang lahat ng aking lakas. Ngunit bahagyang nadulas ang paa ko sa makapal na carpet. Nawalan ako ng balanse. Pumikit ako, handa nang bumagsak. Pero hindi ako bumagsak. Isang matatag na kamay ang humawak sa aking baywang ng mahigpit, napakadulas. Pagmulat ko ng mata, nakayakap ako kay Alejandro, ngunit nakatayo siya, matatag ang mga paa sa sahig, buhat ang sarili niyang bigat at ang sa akin. Natigilan ako sa paghinga. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Ang blangkong mukha at bahagyang nakaawang na bibig ay nawala. Sa harap ko nakatingin sa akin si Alejandro De Villa. Ang kanyang mga mata ay matalim, matalino at nag-aapoy. Walang bakas ng pinsala sa utak, walang bakas ng paralisis. Ang gilid ng kanyang labi ay kumurba sa isang mapanuyang ngiti, kaakit-akit, ngunit mapanganib. "Ikaw," nautal ako, hindi maproseso ang nangyayari. Hindi niya ako binitiwan. Mas lalo niya akong hinila palapit. Ibinaba niya ang kanyang mukha, inilapit ang kanyang mga labi sa aking tainga. Ang boses niya ay hindi na paos o pipi, malalim, malagong at panlalaki. "Akala mo ba talaga paralitiko ako?" bulong ni Alejandro. Gusto kong sumigaw ngunit nawala ang boses ko. Pero sabi ng doktor, nakikita lang ng lahat ang gusto nilang makita, putol niya. Itinaas niya ang isang kamay sa aking baba, pinilit akong tumingin sa kanyang mga mata. Akala nila isa akong leong bungi na pwede nilang paglaruan. Nagkakamali sila. Isang kidlat ang gumuhit sa labas ng bintana, nagliwanag sa mukha ni Alejandro na tila malamig ngunit nakakabighani. "Si Marco, ang kapatid mo, ang ama mo, lahat sila ay magbabayad sa bawat insultong ibinato nila sa akin at sa iyo." Pagpapatuloy ni Alejandro. Ang tono niya ay puno ng kalkuladong paghihiganti. "At ikaw, Clara, ikaw lang ang nagtanggol sa akin kanina. Hindi ko yon malilimutan." Binitiwan niya ako at kalmadong lumakad patungo sa bedside table. Nagsalin siya ng isang basong tubig at ininom ito ng may eleganteng kilos. Nananatili akong nakatayo, tulala habang pinapanood ang aking lumpong asawa na naglalakad na parang isang runway model. Lumingon si Alejandro, ninginitian ako. "Huwag kang tumayo dyan na parang tanga, asawa ko," sabi niya, habang isa-isang tinatanggal ang butones ng kanyang damit. Naging mapaglaro ang kanyang tingin. Mahaba ang gabi, tapos na ang palabas sa labas. Dito sa loob, ako ang hari. Bora, Mulima, Mulima, Bora, Mulima. Lumapit siyang muli, ikinulong ako sa pagitan ng kanyang katawan at ng gilid ng kama. Oras na para maglaro, bulong niya sa isang paos na tinig. Tahimik ang silid ngunit mabigat ang hangin. Nakasandal ako sa malamig na pinto ng aparador. Samantala si Alejandro, ang lalaking 5 minuto lang ang nakalipas ay inakala kong ganap na paralitiko, ay kalmadong nakaupo sa gilid ng kama, nagsisindi ng sigarilyo. "Umupo ka," maikli niyang utos, itinuro ang isang upuan. Automatikong gumalaw ang aking mga paa. "Sir, bakit po? Bakit kayo nagpanggap? Alam po ba ito ng pamilya niyo?" Tumawa si Alejandro. "Si Isabel lang. Ang iba naniniwalang isa akong gulay na naghihintay na mabulok."
Lumakad siya patungo sa bintana. 2 taon na ang nakalipas, totoong nangyari ang aksidente, Clara. Sinabotahe ang preno ng kotse ko. Nakomatos ako ng 3 buwan. Naging paralisado ang mga binti ko. Pero 6 na buwan lang yon. Ang natitirang panahon, pinili kong manatili sa wheelchair. Lumingon siya, alam mo kung bakit. Dahil nang bumagsak ako, nakita ko ang tunay na kulay ng lahat. Mga business partners na nagnanakaw ng assets tiyuhin ko, na umaagaw sa posisyon ko bilang CEO, pati na ang ex-fiancé ko na tumakbo sa piling ng iba. Napatigil ako nang mabanggit ang aking ama. Kailangan ko ng panahon para linisin ang lahat ng basura, patuloy ni Alejandro. Pero mahirap kumilos mula sa anino. Kailangan ko ng isang kamay, isang taong hindi nila paghihinalaan, isang taong ituturing nilang mahina at sunod-sunuran. Lumuhod siya sa harap ko, magkapantay ang aming mga mukha. Noong una, nagduda ako sa iyo. Akala ko katulad ka ng kapatid mong mukhang pera. Pero kanina ipinagtanggol mo ako. May tapang ka, Clara. Gusto ko yan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kaya nag-aalok ako ng kasunduan. Maging mga matatainga at paako sa publiko. Itulak mo ang wheelchair ko. Subuan mo ako magpanggap kang isang nagdurusang asawa. Sa likod ng pintong ito malaya ka. Ikaw ang may bahay. At kung tatanggi ako, hindi ka pwedeng tumanggi, kalmado niyang sagot. Pero kung papayag ka, ipapangako ko sa iyo, gagaling ang nanay mo. At ang mga taong umapi sa iyo, ang ama mo, ang kapatid mo, ang boyfriend niya. Sisirain ko sila hanggang sa lumuhod sila sa pagmamakaawa. Anong desisyon mo? Parang isang kasunduan sa demonyo. Ngunit nang maalala ko ang kayabangan ni Carmela, ang kalupitan ni Ricardo, at ang kalagayan ng aking ina, alam kong wala akong ibang pagpipilian. Dahan-dahan inabot ko ang kamay ni Alejandro. Pumapayag po ako, sir. Ngumiti si Alejandro, hinila ang aking kamay at hinalikan ang likod nito. Magaling. Ngayon matulog na tayo. Bukas magsisimula ang training mo. Kailangan mong matutong umarte ng mas mahusay pa sa isang artista sa teleserye. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng kape. Nakatulog pala ako sa malaking kama, hindi sa sofa. Sa sulok ng silid nag-ehersisyo si Alejandro. Mabilis akong pumikit ulit, nagkunwaring tulog. Huwag kang magkunwaring tulog. Bumangon ka. Nasa mesa na ang kape, sabi ni Alejandro. Ang mga sumunod na araw ay naging isang nakakabaliw na rutina. Tuwing may papasok na katulong si Alejandro ay biglang magiging paralisado. Susubuan ko siya ng lugaw habang ang mga katulong ay bumubulong sa pasilyo. Napakapasensyosa ni Senyora Clara. Hindi nila alam pagkasara ng pinto idudura ni Alejandro ang lugaw. Walang lasa. Sabihin mo sa chef lagyan ng paminta bukas. Hindi ako sanggol. Pagkatapos bubuksan niya ang kanyang laptop, tingnan mo to, Clara. Ito ang kumpanya ni Marco. Pula ang cash flow nila pero tinatakpan ng mga peking bank loans. Basahin mo. Tung report, hanapin mo ang butas. Hindi po ako marunong sa negosyo, sir. Matuto ka, matatag niyang sabi. Hindi pwedeng maging tanga ang asawa ko. Sa hapon mayroon kaming mental training. Paglalakarin niya ako ng pabalik-balik na may suot na high heels at isang luxury dress. Itaas mo ang baba mo, utos niya. Huwag kang yumuko na parang katulong. Ikaw si Senyora Clara de Villa. Kung may mang-insulto sa'yo, titigan mo sila hanggang sila ang yumuko. Noong una, nadadapa ako. Napuno ng paltos ang aking mga paa, ngunit si Alejandro, kahit may kasamang masasakit na salita, ay matiyagang ginagamot ang mga ito. Masakit, tanong niya habang dinidikitan ng band-aid ang aking sakong. Kaunti po, ang sakit na yan ay para maging malakas ka. Maraming lobo sa labas, Clara. Kung tupa ka, kakainin ka nila. Kailangan mong maging lobo rin. Unti-unti nakita ko ang ibang panig ni Alejandro. Siya ay istrikto at mapanlinlang, ngunit isa rin siyang mahusay na guro. At higit sa lahat, nagmamalasakit siya. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang isang imbitasyon. Nag-imbita si Ricardo para sa isang hapunan sa kanilang bahay. Handa ka na, sir, sabi ko, suot ang isang emerald green silk dress na pinili ni Alejandro. Inilagay ko ang isang maliit na earpiece sa aking tainga, nakakonekta sa telepono ni Alejandro. Nang gabing iyon, puno ang bahay ni Ricardo. Pagdating namin, lahat ng mata ay nasa amin.
Nandito na pala ang ating bagong kasal sigaw ni Ricardo. Ang hapunan ay puno ng pagpapakitang tao. Ipinagyabang ni Carmela ang bago niyang singsing na diamante. Tingnan mo to, Clara. 15 million pesos. Kailan ka bibilhan ng alahas ng asawa mo? Ay oo nga pala, hindi niya kayang humawak ng wallet. Nagtawanan ang mga bisita. Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Huminga ka, huwag kang magalit. Sagutin mo ng may ngiti. Narinig ko ang boses ni Alejandro sa aking tainga. Ngumiti ako. Wow, ang ganda! Ate Carmela, pero hindi na kailangang bilhan ako ni Mr. Alejandro ng alahas. Kahapon lang, inilipat niya ang titulo ng isang mansyon sa Batangas sa pangalan ko para daw sa future investment. Siyempre, kasinungalingan iyon, pero gumana. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Nabulunan si Ricardo. Nainis si Carmela, sinadya niyang banggain ang kamay ng katulong natapon ang mainit na sopas sa kandungan ni Alejandro. Oops, sorry, sabi niya. Ay hindi naman nakakaramdam si Alejandro, di ba? So hindi siya mapapaso. Nataranta ako. Alam kong normal ang mga binti ni Alejandro. Ngunit hindi siya gumalaw. Perpekto ang kanyang pag-arte. Mainit. Clara, kunin mo ang napkin. Huwag kang mataranta, narinig ko sa earpiece. Pinunasan ko ang pantalon ni Alejandro. Kumukulo ang dugo sa galit. Ate Carmela, malamig kong sabi, tinitigan siya. Humihingi ka ng paumanhin. Nagulat ang lahat. Hoy, bakit ka nagagalit? Hindi ko sinasadya. Idiin mo. Huwag kang bibitaw. Utos ni Alejandro. Humihingi ka ng paumanhin, ate, inulit ko mas malakas. O mamayang gabi, tatawagan ko si Senyora Isabel at sasabihin kong minamaltrato ng pamilyang ito ang tagapagmana ng De Villa Group. Alam niyo naman, isang tawag lang niya tatakbo lahat ng investors ni Papa. Namutla si Ricardo. Carmela, mag-sorry ka. Bilis labag. Sa loob, bumulong si Carmela. Sorry, ngumiti ako. Sa ilalim ng mesa, bahagyang pinisil ni Alejandro ang kamay ko. Good job, partner. Habang paalis kami, nakatanggap ng tawag si Ricardo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano, nakablock ang credit card ng kumpanya. Paano nangyari yon? Sa sasakyan ngumisi si Alejandro habang binubuksan ang kanyang tablet. Siya ang nag-utos sa bangko na i-freeze ang mga asset ni Ricardo para sa isang biglaang audit. Unang leksyon para sa kanila, bulong ni Alejandro. Huwag mong gisingin ang natutulog na leon. Nagsimula ang Cold War. Naging abala si Ricardo. Samantala si Marco ay naghanap ng bagong negosyo, isang pinag-aagawang lupa sa labas ng Metro Manila. Ang chismis, gagawing expressway ang lugar na magpapataas ng presyo ng lupa ng 1,000%. Alam ni Alejandro ang plano. Sa pamamagitan ng tahimik na mga maniobra, sinabotahin niya ito. Binili niya ang lupa sa makatarungang presyo gamit ang isang dummy company, pagkatapos ay pinalabas sa media na ang proyekto ni Marco ay nakaharap sa kanselasyon dahil sa mga issue sa kapaligiran. Bumagsak ng 10% ang stocks ng kumpanya ng ama ni Marco. Si Marco, na nakapagbayad na ng down payment gamit ang pera mula sa mga loan shark, ay lugmok na ngayon. Habang nagpapanik si Marco, si Alejandro sa pamamagitan ng dummy company ay naglabi sa gobyerno upang gawing legal na commercial area ang lupa. Grabe, bulong ko habang pinapanood ang balita. Ngumiti si Alejandro. Silent attack ang tawag dyan. Hindi man lang niya alam kung sino ang tumama sa kanya. Tiningnan ko siya ng may halong takot at paghanga. Nakakatakot ka po, sir. Sa mga kaaway ko lang, sagot niya. Sa'yo mabuting asawa ako, di ba? Tingnan mo ang account mo. May notification sa aking telepono. Transfer received 315000000. Nanlaki ang aking mga mata. Sir, sobra po ito. Hindi yan sahod komisyon, yan putol ni Alejandro. 10% ng kita mula sa lupa. Ikaw ang nagsulat ng email. May karapatan ka sa isang bahagi. Natahimik ako. Ang ideya ng pagtakas sa lumpong asawa na ito ay unti-unti nang nawawala sa aking isipan. Ang stress ay nakaapekto sa aking kalusugan. Isang gabi bumuhos ang malakas na bagyo. Nilalagnat ako ng mataas. Sinubukan kong tumayo, ngunit nang hina ang aking mga binti. Bumagsak ako sa sahig ng banyo. Narinig ni Alejandro ang kalabog. Clara, walang sagot. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa kama at tumakbo papunta sa banyo, kinalimutan ang kanyang pag-iingat. Nakita niya akong walang malay.
Clara hoy, gising mainit ang aking noo. Nataranta si Alejandro. Gusto niyang tawagan ang kanyang doktor, pero delikado. Kung makita siya ng doktor na naglalakad, mabubunyag ang kanyang sikreto, pero hindi niya ako pwedeng hayaan. Damit nagpasya siya. Bahala na ang sikreto. Mas mahalaga ang kaligtasan ko. Tinawagan niya si Isabel. Ate, papuntahin mo si Dr. Han. Ngayon din sa backdoor. Nahimatay si Clara. Huwag ka nang magtanong. Bilis. Habang naghihintay, kumuha siya ng isang palangganang may maligamgam na tubig at tuwalya. Maingat niyang pinunasan ang aking noo. Pinapalitan niya ako ng isa sa kanyang maluluwag na t-shirt. Sa aking pagdedeliryo, bumulong ako, Mama. Sorry po. Kumirot ang puso ni Alejandro. Hinawakan niya ang aking malamig na kamay. Okay lang ang mama mo. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa, Clara. Pagdating ni Doktor, Hana alam ang sikreto ni Alejandro, tinurukan niya ako. Pagod lang yan at matinding stress, young master. Kailangan niya ng pahinga. Nang gabing iyon, hindi natulog si Alejandro. Nakaupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang aking payapang mukha. Pagsikat ng araw, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakita ko ang isang figura na nakaupo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Mr. Alejandro, paos kong bulong. Unggol niya, magaspang ang boses. Gising ka na pala. Tinakot mo ako. Kahit masakit ang kanyang mga salita, ramdam ko ang init at higpit ng kanyang hawak. Napansin ko nakaupo siya sa isang normal na silya, hindi sa wheelchair. Hindi po kayo natulog, sir. Paano ako makakatulog kung ang asawa ko ay hihimatayin sa banyo na parang isang hinog na prutas na nahulog? Bahagya akong napangiti. Tumulo ang luha sa gilid ng aking mga mata, hindi dahil sa sakit kundi sa emosyon. Walang sinumang lalaki ang nag-alaga sa akin ng ganito. Salamat po, Sir, taos puso kong sabi. Natahimik si Alejandro sandali, pagkatapos ay yumuko at matagal na hinalikan ang aking noo. Hindi ito halik ng pagnanasa, kundi ng proteksyon. Magpagaling ka agad, bulong niya. Hindi pa tayo tapos sa kanila. Kailangan ko ang partner ko pabalik. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lagnat, napagtanto ko ang isang mapanganib na bagay. Nagsisimula na akong mahulog sa aking asawa sa kontrata. At si Alejandro, sa likod ng pader ng yelo, sa kanyang puso, ay nagsisimula ng mapagtanto na hindi na lang ako isang kasangkapan para sa paghihiganti. Ako na ang kanyang nag-iisang kahinaan. Lumipas ang mga buwan. Malapit nang makumpleto ang plano ni Alejandro. Oras na para sa huling dagok. Isang imbitasyon ang ipinamahagi sa buong alta sosyedad ng Maynila de Villa Group Annual Gala A New Era. Nang gabing iyon, ang grand ballroom ng isang hotel ay naging isang dagat ng karangyaan. Pumasok sina Ricardo at Carmela, pilit itinatago ang kanilang kaba. Sa isang sulok, nandoon din si Marco, mukhang gusgusin at lasing. Ayan na sila, bulong ni Carmela nang makita kami. Mula sa pangunahing pinto, pumasok ako, itinutulak ang wheelchair ni Alejandro. Suot ko ang isang evening gown na perpektong yumakap sa aking katawan. Ang buhok ko ay nakaayos sa isang modernong bun, nagbibigay ng aura ng isang tunay na may bahay. Si Alejandro naman ay nakasuot ng itim na tuksedo, blanco pa rin ang mukha. Lumapit sina Ricardo at Carmela. Clara, anak, sabi ni Ricardo, mukhang amoy lupa na ang asawa mo, pangaasar niya kay Alejandro. Naku, baka mamatay siya sa gitna ng party. Ang abala, dagdag ni Carmela. Tiningnan ko sila nang may bagong lamig sa aking mga mata. Magsaya kayo, Papa, Ate, sabi ko. Dahil baka ito na ang huling party na mapupuntahan ninyo. Wow, nagbabanta ang ngisi ni Carmela. Hintayin mong umakyat sa entablado si Tito Bernardo, palalayasin ang lumpo mong asawa sa kumpanya at babalik ka sa pagiging pulubi. Bahagya akong ngumiti. Tingnan natin kung sino ang mamamalimos. 9:00 ng gabi, humina ang mga ilaw. Umakyat sa entablado si Isabel. Magandang gabi sa lahat, sabi niya. Maraming kumalat na tsismis tungkol sa pamumuno ng kumpanyang ito, tungkol sa kalusugan ng kapatid kong si Alejandro de Villa. Sa harap ngumiti ang tiyuhin nilang si Bernardo, handa nang tanggapin ang posisyon. Marami ang nag-akalang mahina na ang de Villa Group, patuloy ni Isabel. Marami ang sumubok na pabagsakin kami mula sa loob. Sinubukan pa ngang patayin ang aming CEO. Nagkagulo ang lahat.
Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ang isang leon ay hindi natutulog, naghihintay lang ito na maging kampante ang kanyang biktima. Itinuro ni Isabel ang gilid ng entablado. Tanggapin natin ang CEO at nag-iisang may-ari ng De Villa Group, Mr. Alejandro De Villa, tumugtog ang isang engrandeng musika. Mula sa dilim lumabas ang wheelchair ni Alejandro, itinutulak ko. Huminto kami sa gitna ng entablado. Lumakad ako sa harap ni Alejandro, bahagyang yumuko na parang nagbibigay galang sa aking hari. Inilahad ko ang aking kamay at sa sandaling iyon, nangyari ang himala o bangungot para sa kanyang mga kaaway. Inabot ni Alejandro ang aking kamay. Dahan-dahan nahulog ang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Isang paa ni Alejandro ang matatag na tumuntong sa sahig ng entablado, sinundan ng isa pa, katahimikan. Napigil ng buong ballroom ang kanilang hininga. Tumayo si Alejandro, matangkad, tuwid at elegante. Walang nakayukong katawan, walang blangkong mukha. Niyakap niya ang aking baywang. Ang kanyang gwapong mukha ay malinaw na ngayong nakikita. Ang matalim niyang tingin ay lumibot sa buong silid at huminto sa mga mukha ni na Ricardo, Carmela, Marco at Bernardo. Lumabas ang kanyang trademark na ngiti. Kinuha niya ang mikropono mula kay Isabel. Magandang gabi, bati niya. Ang kanyang malalim at malusog na boses ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Sa isang iglap ay winasak ang isipan ng kanyang mga kaaway. Nagulat ba kayong makita ang isang multo? Isang mental na kaguluhan ang sumakop sa unang hanay. Ang mukha ni Ricardo ay naging kulay abo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Si Carmela ay napahawak sa kanyang bibig. Hirap huminga ang mga alaala ng kanyang pangiinsulto kay Alejandro ay umikot sa kanyang isipan na parang isang horror film. Si Marco ay nabitawan ang kanyang baso. PTN, nalagot tayo, bulong niya. Si Bernardo naman ay nanigas pawis na pawis. Sa entablado, in-enjoy ni Alejandro ang tanawin. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Sa loob ng 2 taon, nagsimula siyang maglakad sa entablado, nagmasid ako. Nakita ko kung sino ang tapat at kung sino ang lobong nagbabalat kayong tupa. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw, nagpapakita ng mga larawan at video. Akala niyo ba bulag ako? Ipinakita sa screen ang mga dokumento ng paglilipat ng pera mula sa account ni Marco patungo sa isang hitman. Akala niyo ba bingi ako? Ipinakita ang CCTV footage ni Carmela na iniinsulto ako at sinusubukang abusuhin si Alejandro. At akala niyo ba tanga ako? Ipinakita ang ebidensya ng paglustay ng pondo na ginawa ni Bernardo. Naging gulat ang bulungan ng mga tao. Nag-flash ang mga kamera ng mga mamamahayag. Itinuro ni Alejandro si Bernardo. Bernardo De Villa, sarili kong tiyuhin. Sinabotahe mo ang preno ng kotse ko, 2 taon na ang nakalipas. At noong nakaraang linggo, nagpadala ka ng isang tao para tapusin ako sa aking silid. Sayang, bigo ka. Paninirang puri yan, sigaw ni Bernardo. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya, malamig na sagot ni Alejandro. Pagkatapos ay bumaling ang kanyang daliri, kina Ricardo at Carmela. At kayo, ang pamilyang ipinagbili, ang sariling anak para sa yaman. Ininsulto niyo ako, pinahirapan ng asawa ko ang sarili niyong dugot laman. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Ricardo. Itinapon niyo ang isang brilyante para pulutin ang basura. Ang brilyanteng iyon ay akin na ngayon, at ang basura ay mananatiling basura. Bumagsak sa sahig si Ricardo. Umiyak ng histerikal si Carmela, hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa hiya. Palayasin sila, pamilyang walang hiya, sigaw ng mga tao. Itinaas ni Alejandro ang kanyang kamay. Huwag pa. Nagsisimula pa lang ang totoong party. Ikinumpas niya ang kanyang mga daliri. Mula sa gilid pumasok ang 1 dosenang pulis. Ang gabi ng gala ay naging isang bukas na korte. Agad na pinalibutan ng mga pulis sina Bernardo at Marco. Mr. Bernardo De Villa at Mr. Marco, arestado kayo sa salang attempted murder at corporate fraud, sabi ng isang police commander. Habang ang 2 pulis ay lumapit kina Ricardo at Carmela. Mr. Ricardo at Miss Carmela, sabi ng pulis, may warrant of arrest kami para sa inyo sa hinalang investment fraud, money laundering, at tumingin ang pulis sa akin. Sa entablado, domestic violence at human trafficking, isinampa ng abogado ni Senyora Clara. Ano human trafficking? Ikinasal ko lang ang anak ko,
protesta ni Ricardo. Sa pamamagitan ng pamimilit at pagbabanta, natatanggalin ang life support ng iyong asawa sa ospital. Krimen yan, Ginoo, sagot ni Alejandro mula sa entablado. May recording ako ng usapan niyo ng gabing iyon. Nang marinig iyon, gumuho ang depensa ni Ricardo. Tumingin siya sa akin. Clara, anak, gumapang siya papalapit sa entablado. Anak, patawarin mo si Papa. Mahal ka ni Papa. Huwag mong hayaang makulong si Papa. Sumigaw din si Carmela. Ate, sorry, pamilya tayo. Bakit ka ganyan kalupit? Tiningnan ko sila mula sa itaas. Kinuha ko ang mikropono. Papa, ate, malumanay, ngunit matatag ang aking boses. Minsan nagmakaawa ako sa inyo na huwag akong ipagbili. Hindi niyo ako pinakinggan. Minsan umiyak ako para sa gamot ni Mama, pero bumili kayo ng mamahaling bag. Pinatay ninyo ang pagmamahal ko. Hayaan nating umiral ang batas. Maligayang pagtanda sa kulungan. Paalam. Tinalikuran ko sila. Dalhin sila malamig na utos ni Alejandro. Habang kinakaladkad palabas sina Ricardo at Carmela, ang kanilang mga sigaw ay napalitan ng malakas na palakpakan mula sa mga panauhin. Niyakap ako ng mahigpit ni Alejandro sa gitna ng entablado, tapos na mahal. Hindi ka na nila sasaktan. Salamat po, sir. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi bulong ni Alejandro hinahalikan ang aking ulo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para tumayo muli. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mga spotlight ang lumpo at ang itinakwil na asawa ay kinoronahan bilang hindi magagaping hari at reyna. 1 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga De Villa ay puno na ngayon ng liwanag at tawanan. Nakaupo ako sa sofa, karga-karga ang isang 3 buwang gulang na malusog na sanggol na lalaki. Ano po ang pangalan niya, senyora? Tanong ng isang mamamahayag na nag-i-interview sa akin. Hindi na lang ako asawa ng isang CEO, ako na rin ang tagapagtatag ng isang charity foundation para sa mga biktima ng domestic violence. Aguila, sagot ko nang may pagmamalaki. Aguila De Villa. Para lumaki siyang malakas at makalipad ng mataas pero mananatiling matalas ang mga mata para makita ang katotohanan tulad ng kanyang ama. Nasaan po si Mr. Alejandro Abala? Natatawa kong sabi. Pero nangako siyang uuwi para sa tanghalian. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto. Sinong nagsabing abala ako? Pumasok si Alejandro, nakasuot ng isang gray suit. Diretso siyang lumapit, hinalikan ako sa noo at kinuha si Aguila. Hello, champion ni Papa. Ginugulo mo ba si Mama sa interview niya? Kumuha ng litrato ang mamamahayag, isang larawan na magiging cover ng magazine, kinabukasan na may pamagat na The Power Couple, ang pag-ibig na naghihilom. Pagkaalis ng mamamahayag, naupo kami ni Alejandro sa hardin. Sir, mahina kong tawag, isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat, may balita mula sa abogado. Inatake sa puso si Papa sa kulungan. Si Ate Carmela naman naging alila sa bilangguan at laging may sakit. Natahimik si Alejandro. Gusto mo ba silang bisitahin? Umiling ako. Hindi na. Pinatawad ko na sila sa puso ko para matahimik ako. Ang trabaho ko ngayon ay alagaan si Aguila at si Mama. Ang aking ina ay ganap nang nakarecover at masayang nag-aalaga sa kanyang apo. Isang matalinong desisyon, sabi ni Alejandro. Tumingin siya sa akin. Clara. Opo, sir. Ngumiti si Alejandro, isang ngiting taos puso. Salamat sa pagpayag mong pakasalan ang isang lumpo. Tumawa ako, may namumuong luha sa aking mga mata. Hinalikan ko siya. Salamat dahil ang lumpong iyon pala ang pinakakahangahangang prinsipe sa buong mundo. Hindi pagtatama niya. Ang pinakakahangahangang prinsipe sa wheelchair sa buong mundo. Nagtawanan kami sa ilalim ng sikat ng araw, yakap ang isang maningning na hinaharap, iniwan ang madilim na nakaraan. Tapos na ang paghihiganti. Nagwagi ang pag-ibig. At kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like at mag-comment sa ibaba kung taga saang rehiyon kayo ng Pilipinas. Ang inyong suporta ay malaking tulong para lumago ang channel at makapagdala pa ng mga kamangha-manghang kuwentong tulad nito. Isang malaking yakap at hanggang sa muli.